Magandang araw Sir Dan at sa lahat ng mga nakikinig sa channel mo. Binata pa lang si Tatay Rene nang mangyari ang kwentong ito. At base nga sa pagkukwento nito, ay nasa 19 na taong gulang pa lang daw siya nang mangyari ito sa probinsya nila sa Leyte. Paglalako ng isda yung pinakapangunahing trabaho ng mga magulang ni Tatay nung araw. Dahil malayo sila sa Kabiasnan, ay mahirap para sa kanilang mga taga roon sa liblib ang makabili ng isda. Kaya naman ang makita itong oportunidad ng kanyang mga magulang ay namuhunan yung mga ito sa pagbili ng iba't ibang mga isda at nagsimulang maglako kasama ng kanilang mga anak upang kahit papano ay kumita rin sila. Hindi naman sila tatay inuobliga ng kanilang ama at ina na magtinda, pero kusa lang din po nila itong ginagawa dahil literal na mahirap yung pamumuhay. At mahirap makahanap ng trabaho na mapapasukan doon sa kanilang lugar. Dahil karamihan ng oportunidad na dumadating ay sa bayan at halos ilang oras mong babiyahihin yon kung sakali. Bali 4 daw silang nagtitinda ng mga isda. Si Lola Remy at si Lolo Jun ang magkasamang naglalako sa mga karatig bayan. Habang si Tita Perning at Tatay Rene naman daw yung naglalako sa bawat barangay na kanilang madadaanan. Isang araw ng Sabado, walang pasok sa eskwelahan si tita at tatay. Kaya maaga nga silang dalawang naglako ng bango sa tilapia. Dahil umaasa raw silang mapapaubos yung mga yon. At kikita sila ng malaking pera. Dahil medyo malapit na rin daw yung kaarawan ni tita. At gusto nga raw nitong bumili ng bagong bestida na kanyang magagamit. Pero sa kamalas-malasan, halos naikot na nga nila yung mga karatig na barangay sa kanila, ngunit halos puno pa rin yung 2 timba nilang nilalako. Pero hindi pa rin daw sila sumuko sa pagtitinda kaya sumubok pa rin silang mag-ikot-ikot. Mga bandang 12:00 nga ng tanghali nang makaramdam ng matinding pagkalam ng sikmura, yung 2. Kaya naman minabuti na raw muna nilang maghanap ng karinderyang makakainan. Nang sa gayon ay may lakas nga sila sa pagtitinda. Habang kumakain silang magkapatid ay hindi nga nila sinasadyang marinig yung mga usapan ng 2 manlalako ng tinapay. Ayon daw kasi sa kanilang kwentuhan, sa may dulong lambak daw ay may isang baryo na hindi masyadong napupuntahan ng mga nagtitinda. Kaya naman nagbakasakali daw siyang magbenta doon at tulad nga ng kanyang hinala, ay mabilis raw niyang napaubos yung mga paninda nitong tinapay. Namilog naman yung mga mata ni tita at ni tatay nang makita nilang kumita ng malaki yung tendero. Kaya naman hindi pa nga sila tapos sa kanilang kinakain ay nagmadali na nga silang lumapit sa lalaking nagkukwento. Humingi muna sila ng pasintabi sa Ginoo bago nga ito kinausap upang magpaturo ng daang tatahakin. Dahil magbabaka sakali daw yung mga ito na doon nga nila mapaubos yung kanilang mga tinitinda. Kaya naman walang pagdadalawang isip namang tinuro ng lalaki yung daan patungo doon sa sinasabi nitong lugar sa may dulong lambak. Matapos na makabisado nila tita at tata yung mga sinabi ng lalaki, wala na nga silang oras na pinalagpas noon at nagpunta na nga sila kahit kukurampot pa lang yung kanilang nakakain. Habang naglalakad sila papunta sa naturang lugar, ay masaya daw sila noon dahil iniisip nga nila yung kanilang kikitain kung sakaling maubos nga yung kanilang mga paninda. Mahigit 1 oras na raw silang naglalakad nung panahon yon nung makita nga nila yung sinasabi ng tindero ng tinapay na malaking puno ng akasya na siyang dadaanan nilang 2. Paglagpas nga nila sa malaking puno, ay napakunot naman ng noo yung Tatay Rene ko noon. Nang bumungad sa kanilang harapan yung 2 magkaibang direksyon ng daan. Kaya naman napakamot na lang daw si tita noon sa kanyang ulo. Dahil sa kanyang pagkakatanda ay wala namang nasabi yung lalaking tindero ng tinapay na may ganun silang madadaanan. Magkaiba rin daw yung sityong nakapangalan sa bawat daan. At dahil hindi nga sila sigurado kung saan doon yung kanilang tatahaking daan, ay nagantay pa nga sila ng ilang minuto kung sino yung dadaan at mapapagawi sa lugar na yon. Upang magtanong sana ngunit nainip naman silang 2 sa kakaantay. Pero wala daw talagang ni isang tao yung nakita nilang pumaroon.
Dahil sa malapit na nga malusaw ng tuluyan yung malaking tipak ng yelo sa kanilang mga isda upang hindi masira ang kanilang mga paninda, ay padalos-dalos na lang na nagdesisyon si tita. At dito nga ipinili niya yung kanang bahagi. Kahit na hindi sila sigurado sa pupuntahan ay wala na rin naman silang nagawa kundi tahakin yung daang yon. Mula sa kanilang pinagtigilan, umabot pa raw ng humigit kumulang 15 minuto yung kanilang paglalakad bago nga nila marating yung arko ng mismong lugar. Laking tuwa daw nilang magkapatid noon. Maya-maya pa ay lumapit daw yung alis sa kanila at bumili ng kanilang isda. Hanggang sumunod rin daw yung iba pang mga tao sa pagbili. Mga halos 30 minutos pa lang daw yung nakaraan noon ay kakaunti na lang at ilang piraso na lamang ng isda yung natitira sa kanilang mga dalang timba. At nang wala na nga silang makitang bumibili, ay napagdesisyonan daw nilang magkapatid na magligpit na nga ng kanilang mga gamit. Upang makauwi na rin sila, lalo at medyo padilim na rin ng panahong yon. Dahil sa liblib nga yung sitio na kanilang napuntahan at napapalibutan pa ng mga nagtatayugang malalaking puno, ay mas madilim daw doon kahit na wala pa raw yatang mga alas 5 ng hapon nun. Papalis na sana silang dalawa sa lugar nang biglang harangin ng isang matandang lalaki na ang pakilala ay Benok. Tinanong daw niya yung tatay ko at tita kung may natitira pa daw ba silang isda at kung maaari na lang daw niya itong bilhin. Ayaw na sanang pagbentahan ni Tatay Rene yung matanda dahil matrabaho kung ilalabas pa nga nila, ngunit ipinagpilitan daw ito ni tita sa paghangad niya ng malaking kabayaran. Sinama daw sila nito sa bahay niya dahil naroon yung kanyang pitaka at nakalimot ito sa pagdadala ng pera kaya naman wala silang nagawa kundi yung pumunta sa bahay ng matanda. Pagdating daw nila sa mismong bahay ay pinatuloy daw sila nito sa loob ng bahay. Ngunit nahihiya daw silang dalawa na pumasok, kaya naman minarapat na lang daw nilang doon na lang sa labas muna maghintay. Pero kalaunan ay napapasok rin naman sila nito sa loob. Naupo na raw muna silang magkapatid sa mahabang upuan habang hinihintay yung matanda na kumuha ng kanyang pera. Nung may abot na nga nito yung pera sa kanila ay dali-dali naman silang nagpaalam na aalis na. Baka gusto niyo munang kumain bago umalis. Tamang-tama, masarap yung ulam ko kanina, adobong pata. Alam kong malayo pa yung tatahakin nyo papauwi, kaya naman kumain na muna kayo. Wika pa raw ng matanda. At sa puntong yon, ay natigilan silang dalawa sa paglabas ng pinto. Dahil kahit na gusto raw nilang umalis ay hindi nila magawa, dahil gutom na rin daw talaga sila. At naisip raw nilang parang hindi naman masama yung iniaalok sa kanila ng matanda. Nang makita nga ni Benok na mukhang gustong kumain nilang magkapatid, ay dali-dali daw siyang nagayak ng lamesa at pagkain para sa kanyang mga bisita. Nung inihain nga nito yung pagkain ay meron daw mainit na kanin at adobong pata. Kaya tila ba sila ay mga gutom na mga hayop sa kanilang pagkain na talaga namang walang pansinan silang dalawa. Habang pareho daw silang mabilis nang kumakain. Habang kumakain yung tatay ko ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Kaya naman agad siyang tumigil sa pagkain nito. At hindi naman siya pinansin ni tita at tuloy-tuloy lamang daw ito sa kanyang pagkain. Tumayo muna saglit yung tatay ko noon upang maghanap muna ng tubig na mainom. At nung makakita nga siya ay dali-dali niyang kinuha yon at ininom. Nagtaka pa daw siya kung bakit wala doon yung matandang si Benok. Kaya naman hinanap niya ito sa labas ngunit hindi raw niya ito makita. Nang ilabot yung tatay Rene ko nang sa muli niyang tinignan yung kinakain nilang adobo, ay gano'n na lang yung kanyang pandidiri nang makita niya yung laman ng kaldero. Dahil yung naroon daw ay mga bagay na nakakadiri. Mga tuyong dahon daw yung naroon. At iba't ibang klase ng insekto na talaga namang nakakapaliktad ng sikmura. Ang lalo pang kinatakot ng tatay ko noon ay nung masuka daw siya ay nakita niya yung parang putol na daliri ng tao. Nagalit naman daw yung tiyahin ko at tinanong yung kanyang kapatid kung bakit nga ito sumuka sa kanyang harapan. Sinubukan pa raw na ipaliwanag ni tatay yung kanyang mga nakikita sa kapatid.
Nang muli naman daw siyang masuka nang makita niya na yung kinakain ng kanyang kapatid ay parang mga bulate at uod. Dali-dali niyang pinilit na ipaluwas sa kanyang kapatid yung kinain nito. Ngunit ayaw pumayag ni tita kaya dali-dali niyang sinampal ito. Nagulat man sa ginawa ng kapatid, ay nanindig naman yung balahibo ni tita nang makita mismo ng kanyang mga mata ang kanyang kinakain. Dahil parang natauhan nga siya sa ginawang pagsampal sa kanya ng tatay ko. At walang pasabay, sumuka nga ito ng sumuka. Doon ay naniwala na nga siya sa mga sinasabi ni Tatay Rene. Talagang kinilabutan daw siya nang makita yung sandamukal na mga insekto sa kanyang suka. At kapirasong laman na animoy parte talaga ng katawan ng tao. Kahit na masama nga yung kanilang pakiramdam, ay dali-dali nilang kinuha yung mga dala nila at tumakbo ng araw sila palabas ng bahay ni Kabenok na isa malamang na aswang. Bago nga sila makalabas ng bakod, nakasalubong daw nila yung isang nilalang na may buhagag na mga buhok. Malademonyo daw yung itsura nito at may maluwang na bunganga. Sinubukan silang pigilan ng aswang ngunit dali-dali itong hinampas ni tita ng kanyang dalang timba. Parang nabigla daw yung nilalang noon at nakalabas nga sila ng bakuran nito. Sa sobrang takot daw nilang dalawa, hindi na nga sila nakapagsuot pa ng tsinelas noon at dali-dali lang silang tumakbo palabas ng baryo. Habang tumatakbo sila, ay dumidilim na raw talaga yung kapaligiran at naririnig pa daw nila yung mga alulong na talagang nagpatakot sa kanilang dalawa. Ngunit hindi nga sila nagpatinag at dire-diretso lamang daw silang tumakbo ng tumakbo hanggang makarating sila doon sa may labasang arko na hindi naman daw ganun kalayuan sa bahay ng matanda. Tumigil pa raw sila doon saglit upang habulin yung kanilang hininga at bagyang nagpunas ng kanilang mga luha dahil iyak raw sila ng iyak noon sa takot. Nang makabuelo nga sila ay muli na naman daw silang tumakbo. Lalo ng araw nung may marinig silang mga huni ng nilalang na parang papalapit na sa kanila. Maya-maya pa ay bigla na lamang nakaramdam yung tiyahin ko ng kung anong matalim na bagay na humiwa sa likurang bahagi nito. Dahilan ng kanyang pagkatumba. Dali-dali naman daw siyang tinayo ng tatay ko noon at inalalayan sa pagtakbo pero dahil malalim nga yung natamong sugat ni tita, ay nahirapan na siyang makatakbo dahil talagang iniinda daw nito yung sakit ng kanyang likuran. Doon nga nila napagtanto na nakasunod na pala talaga sa kanilang likuran yung aswang na yon. At nagawa nga nitong makalmot si tita sa kanyang likuran. Wala daw silang nagawa noon kundi sumigaw ng sumigaw. Alam na nga nilang maaabutan na sila ng nilalang na yon. Nahanda na ngang umatake kapag naabutan sila nito at baka patayin na nga sila at biktimahin. Sigaw lang daw ng sigaw yung tatay ko noon. Hanggang nung nilingon daw niya ay napansin niya na parang natigilan yung nilalang. At nakatingin lang daw ito sa unahan. Kaya't nung tignan nga yun ni tatay ay nakita raw nito na meron palang paparating na grupo ng mga kalalakihan na malamang ay narinig na nga yung paghingi nila ng tulong. Kaya pala tumigil yung nilalang sa paghabol sa kanila dahil mas nauna nga nitong napansin na meron ng mga grupo ng kalalakihang paparating. Mabilis raw na tumatakbo yung grupo ng mga kalalakihan palapit sa kanila. Yung ilan daw sa kanila ay meron pang dalang mga karit. Doon nga raw nalaman nila tatay na grupo pala daw yun ng mga magsasaka na papauwi na sana sa kanilang mga bahay pero narinig nga nila yung mga sigawan. Kaya may dalang ang karit yung mga ito dahil panggapas raw nila yun ng mga palay. Dahil panahon daw ng ani noon nang mangyari yung kwentong ito. Nilingon pa raw nila yung nilalang noon. Hanggang sa unti-unti raw itong umatras na at tumakbo na nga palayo kalaunan. Natakot daw ito nang makita yung grupo ng kalalakihang meron ding mga armas. Hinabol pa nga raw yun ng ilan sa mga lalaki at pinagbabato pa raw nila yung nilalang na yon. Maging yung grupo daw ng kalalakihang ito ay sigaw rin daw ng sigaw na aswang talaga yung humahabol kila tatay. Lalo at nakita rin daw ng mga ito yung nakakapangilabot na anyo ng nilalang. Ganon na lamang yung pasasalamat nila tatay noon nang matulungan nga sila ng mga kalalakihan. Dinala pa raw sila ng mga ito sa isa sa mga bahay ng mga lalaki at tinulungan daw nilang gamutin yung sugat na tinamo ni tita. Nilagyan daw nila yon ng dinikdik na bawang at luya.
At yung maganda pa, inihatid nga nila sila tatay noon sa may bukana ng kanilang baryo para masigurado talagang makauwi yung mga ito ng ligtas. Ganoon na lang yung kaba nila lolo at lola nang makita nga nilang ganon yung nangyari kila tatay. Nataranta daw yung mga ito at agarang dinala si tita sa albularyo upang masiguradong magagamot ng tama yung sugat nito. Magmula nga nang mangyari yun, tumigil daw muna sila tatay noon sa paglalako ng mga isda. At napagkasunduan nga nila na kahit anong mangyari ay hindi na babalik sa lugar na iyon. Mga isang buwan nga raw noon yung nakaraan bago pa muling bumalik sila tatay sa paglalako ng mga isda. At pumupunta lang daw sila sa mga baryo na kabisado na nga nila at sigurado nilang hindi sila mapapahamak. Hindi rin sila nagpapaabot ng mga alas 5. Yun daw yung kasunduan nila na bago mag alas 5 ng hapon ay dapat makauwi na yung mga ito. At sa kabutihang palad naman ay hindi na rin naulit pa yung ganong karanasan. Pero syempre, naging aral daw sa kanila yon na dapat mag-ingat sa kanilang mga nakakasalamuha. Dahil mahirap talagang magtiwala lalo na kapag napunta ka sa lugar na gaya nun, na may pagkaliblib at hindi mapagkakatiwalaan yung mga taong naninirahan. Ito po yung kwento ng tatay ko at dito ko na rin po tatapusin ito. Delia nga pala ng Iloilo. Medyo mga isang taon na rin po ninyo akong tagapakinig. Magkasama kami ng asawa ko palagi na nakikinig dito habang nagpapaantok. Bilang taga-probinsya, hindi na bago sa amin yung mga ganitong bagay. Lalo na at maging ako ay nakaranas rin naman ng ganitong kwento. At ibabahagi ko po ito sa inyong lahat. Taong 1992, Malabing 8 taong gulang lang po ako noon nang makaranas ako ng kakaibang pangyayari. Ang bahay namin ay nakatayo sa isang parte ng baryo na puro mga punong kahoy yung nakapaligid. Preskong-presko yung hangin pero yung problema nga lang namin noon ay wala talaga kaming kapitbahay. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay abot-tanaw naman pero kahit siguro sumigaw ako ay hindi talaga nila ako maririnig. 3 lang kaming magkasama sa bahay namin noon. Ang nanay ko at yung kuya ko yung kasama ko. Dahil yung tatay ko naman ay nagtatrabaho sa kabilang bayan. At Sabado lang po ito umuwi at babalik rin naman Lunes ng umaga. Kaya medyo hindi talaga namin ito ganong nakakasama. Isang gabi noon, nagliligpit ako ng pinagkainan namin habang pakanta-kanta pa. Si nanay naman ay abala sa pagtatahi ng damit habang yung kuya ko naman ay hindi pa nakakabalik galing sa labas ng bahay. Patapos na nga ako sa ginagawa ko noong marinig kong tumatakbo si kuya. Sabay dali-daling pumasok ng bahay namin. Umahangos ito at talagang pagod na parang may kung anong nakita. Kuya, napano ka ba? At parang hingal na hingal ka talaga. Agaran ko pa nga pong tanong dito. Sa daan ko pa uwi. Hinabol ako ng wakwak. Agaran naman po nitong wika. Ano? Wakwak? Sabi ko noon, sabay abot kay kuya ng tubig na maiinom. Pagkaabot ko nga ng tubig, ay agaran kaming nakarinig ng huni ng wakwak. Yan yung humabol sa akin kanina. Sabi agad ni kuya noon. Sabay na patingala pa nga kaming dalawa. Lalo at naroroon po kami banda sa may pinto na ng mga sandaling yon ay nakabukas pa. Nung gawin namin yun ay may mabilis na dumaan sa itaas ng bahay namin. Habang napakalakas yung huni ng wakwak. Animoy napadaan lang ito sa bahay at hindi naman talaga yung kuya ko yung hinahabol nito. Lalo at malinaw naming narinig yung kanyang pagdaan hanggang sa makalagpas na nga sa bahay at makalayo. Pero nung dumaan po ito, Sir Dan, inaamin kong kinalabutan talaga kami. Parang may kulay itim lang na mabilis na bagay na lumilipad yung dumaan.
na hindi talaga namin nakita ng maigi. Pero yung tunog pa lang nun, nakakapangilabot na. Yung matindi pa, parang may naiwan yung mabahong amoy sa kanyang mabilisang pagdaan doon. Na talagang amoy na amoy rin po namin. Napatakip na lamang kami ng aming ilong. Sabay mabilis na nga ring isinara yung pinto. Nagulat naman si nanay noon kung ano daw ba yung pinag-uusapan namin. At nagtanong din ito kung tama ba siya nang narinig na parang merong napadaang wakwak. Napatango na lang kami noon at sinabi kay nanay kung ano nga yung nangyari habang nasa kwarto ito at abala sa kanyang pagtatahi. Pinacheck din po nito sa amin ulit yung mga bintana at pinto para makasigurong nakasara nga talaga yung lahat. Yung kuya ko naman ay nakampante na rin dahil mukhang totoo namang napadaan lamang yon. Ang problema nga lang, patunay pa rin yon na meron na ring pagala-galang aswang sa aming lugar kapag gabi. Noong nakahiga na po kami ay hindi ako makatulog at hindi ako mapakali noon. Parang yun kasi yung unang pagkakataon na nakaranas ako ng ganoon. Nakakarinig naman din kami ng mga huni kung minsan pero madalas ay mahina lang din. At hindi talaga yung tipong parang sa itaas lang din ang bahay namin mismo. Ilang sandali pa ay may humuni po ulit na wakwak. Hanggang sa lumakas na ngayon. At may bigla-bigla na lamang akong narinig na animoy bumagsak sa may likod ng bahay. Mga sagingan po kasi yung nandoon. At narinig ko rin talaga na parang nagkandabali po yung mga dahon ng saging dahil sa kung anong bagay na lumapag o bumagsak. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko noon, lalo at masama agad yung aking kutob. Sabi ko sa aking sarili noon ay hindi ako takot at gusto ko nga talagang malaman kung ano nga bang meron doon. Nilabanan ko rin talaga yung takot na aking nararamdaman. Gusto kong makita at talagang nais kong sa mga mata ko mismo mapatunayan yung lahat. Ang hindi ko lamang alam noon ay kung anong ginagawa ng kung anumang nilalang sa bahay namin. Gayong wala namang buntis sa bahay. Wala rin namang bata. At lalong wala naman akong maalalang atraso namin sa ibang tao. Hindi ko alam yung motibo nito. Yung alam ko lang, kailangan kong makumpirma kung tama nga ba yung aking kutob. Bumangon ako noon sa hablot ko sa debateryang flashlight. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Narinig ko po yung nanay ko noon na humihilik. Nakasara naman din yung kwarto ni kuya, kaya hindi ko na nga po ito inabahala lalo pa at alam kong maingay po ito kapag ginising ko pa. At baka matunugan lang kami ng nilalang na sa kutob ko ay nasa likod na ng aming bahay. Dahan-dahan akong pumunta sa may kusina noon. Hindi ko rin alam, Sir Dan, kung bakit ang lakas ng aking loob. Marahil ay dahil bata pa nga ako at hindi pa nakakaranas ng kahit na anong kababalaghan bago yung gabing ito. May nakita akong tubo noon malapit sa ilalim ng lababo. Kinuha ko po yon. Sa may lababo namin ay meron din na maliit na bintana. Hindi gaanong maliwanag yung buwan noon, pero sinubukan ko pa ring sumilip mula sa bintana. Hindi ko muna ginamit yung flashlight at baka tumakbo lang yun pag nakitang gising pa kami. Pagsilip ko, meron akong napansin na gumagalaw palabas ng sagingan. Parang tao lang naman, pero lalo akong kinabahan. Diretso po yun sa may kwarto banda ni kuya. Sabi ko noon sa aking sarili, parang tao naman din yon. At baka imbis na aswang, ay magnanakaw pala yung nasa labas ng bahay. Dali-dali akong lumapit sa pinto. Kinakabahan pa rin siyempre, pero hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon at nilakasan ko nga talaga yung aking loob. Dahan-dahan kong pinihit yung pinto. Sabay mabilis at palihim akong lumabas. Diretso din ako agad noon. Doon nga banda sa may labas ng kwarto ni kuya. Bawat hakbang ko ay napapahinga ko ng malalim. Alam kong merong mali,
Pero tinuloy ko pa rin. Kasi ganyan naman talaga tayo minsan, di ba? Lahat tayo ay may mga ganitong pagkakataon na parang nagiging ewan at tatanga-tanga kaya tayo ay napapahamak. Ito na siguro yung isa sa mga iyon. Pagdating ko nga doon banda ay naaninag ko kaagad. May taong nakatalikod at tumitingala ito na animoy naghahanap ng mapapasukan. Hindi po nito ako napansin noon. Kaya't inihanda ko na ngang pindutin yung flashlight na aking hawak-hawak. Walang pag-aalinlangan ko po yung pinindot upang ilawan yung kung anumang naroroon sabay sumigaw na nga po ako noon. Hoy! Anong ginagawa mo dyan? Sigaw ko pa nga po noon. At nung ginawa ko yon, tumambad sa akin yung isang kakaibang eksena. Hindi ko alam yung gagawin ko noon. Lalaki po yon. At napalingon yun agad sa akin. Lahat. Wala po yung kahit na anong saplot. Hubot-hubad talaga. At may kalakihan yung katawan. Malangis po yung katawan nito. At nakakatawa man. Pero malaki po yung kargada nito. Doon talaga tumama yung ilaw. Nakakahiyamang sabihin. Pero talagang malaki. Malaki po yung kanyang kargada. Mas malaki pa yata sa tubo na hawak-hawak ko noon. Napalunok ako ng laway noon, inaamin ko. Hindi ko alam kung anong tubo ba yung dapat kong hawakan noon. Yung tubo ba na aking dala? O yung kanyang tubo na may kalakihan din? Muntik na akong mapasigaw sa laki noon. Sa kaba. Pero noong bahagya kong itaas yung ilaw, doon na nga tumambad sa akin ang nakakapanghilabot nitong itsura. Maitim yung kanyang mukha. Yung pangil po nun. Sa unang tingin pa lang ay kikilabutan ka ng malala. Anong ginagawa mo dito? Sino ka? Ano ka? Wika ko po noon habang nanginginig na ako. Lalo at nalilisik po yung kanyang mga mata. Sa puntong yon, alam kong aswang na nga talaga yung aking kaharap. Napasigaw na nga ako noon habang natataranta. Kuya, may aswang po dito. May aswang dito, tulong! Sigaw ko pa nga po noon. At bago pa man ako makatapos sa pagsigaw, ay mabilis po nito akong dinaganan. Natumba ko habang nakasakay ito sa akin. Wala akong nagawa sa malaki. Malaki niyang katawan. Naglalaway po ito. Yung tubo na hawak-hawak ko kanina ay pinagpapalo ko sa kanya pero parang hindi po niya iyon iniinda. Masyado siyang malakas para makawala ako dito. Hanggang sa nabitawan ko na nga po yung matigas na tubo. Nahawak-hawak ko. Buong akala ko noon ay katapusan ko na. Lalo at aswang na po itong pinag-uusapan. Ayoko na ring magbiro. Lalo at kamuntikan na nga talaga akong madali ng nilalang na iyon noon. Sinakal po nito ako. Mahigpit na parang malalagutan na nga ako agad ng hininga. Pero bago pa man mangyari yon, narinig kong biglang bumukas yung bintana sa kwarto ni Kuya. Habang sumisigaw na rin po yon at natataranta. Narinig ko rin noong sumisigaw na rin yung nanay ko. Mukhang nakita rin niya sa kanyang bintana yung mga nangyayari. Malapit na akong panawan ng aking ulirat noon, Sir Dan. Huling narinig ko ay yung boses ng kuya ko na animoy natataranta. Bago ko marinig, yung malalakas at magkakasunod na mga hagupit. 3 ulit yata yun na agad ding sinundan ng paghiyaw ng aswang. At napabitaw po ito sa akin sa pagkakasakal nito. Pagdilat ko, ay naabutan ko pa, Sir Dan. Nagbago ulit yung itsura nito. Nakakatakot pa rin, pero mahahalata na may katandaan na rin pala ito. Ang lakas ng kanyang hiyaw noon, at doon ko na nga napagtanto na hinataw pala siya ng buntot ng pagi ni Kuya. Lalo at nasa ilalim lang po yun ng kanyang higaan. Kinukuha niya yon kapag wala si tatay sa bahay.
bago pa man mapuruhan yung nilalang, ay nagawa pa nga niyang itulak yung kuya ko bago siya umalis sa pagkakadaga nito sa akin. Umatras po ito ng mga ilang hakbang. At yumuko siya sa lupa na animoy may kung anong hindi magandang binabalak. Talagang lalaban po yon, na parang kahit ininda nga niya yung hagupit ng buntot ng pagi, ay may lakas pa rin po ito para umatake. Gayon pa man ay hindi rin siya basta-bastang makakalapit sa amin ni kuya noon. Dahil halatang kada wasiwas ng buntot ng pagi, ay takot pa rin po ito. Pero hindi talaga yon yung nagpaalis sa aswang na yon. Nung lumapit na kasi ito, at nagkakasukatan na nga sila ni kuya, bigla na lang lumabas ng pinto yung nanay namin noon. Nagulat ako na sumigaw ito at may hawak-hawak na malaking planggana. Napatras na lang kami ni kuya nung mabilisan niyang itinapon sa aswang yung laman ng planggana. Akala ko noon ay kung anong pangontra yon pero hindi. Mainit na tubig yung laman nun. At gano'n na lang po yung hiyaw ng aswang nung masabuyan siya ng mainit na tubig. Alam kong mainit na mainit pa yon dahil nagpakulo yung nanay ko ng tubig bago nga siya nahiga. Mukhang inubos niya ang laman ng termos namin para isaboy sa nilalang. Kahit sabihin pa nating aswang yon, alam kong nalapnos pa rin po yung balat nun. Napaso rin nga yung kuya ko sa paa dahil inabot siya ng bahagya ng mainit na tubig. Nung isinabo yun ng nanay ko. Pagkatapos po nun, ganun na lang yung galit ng aswang pero mabilis yung tumakbo papalayo. Parang hayop ito na may lakas pa ring tumakbo pagkatapos ng mga nangyari. Doon na nga namin nalaman na may nakaalitan palang kababaryo si kuya dahil sa pagsusugal. Natalo daw siya at may utang pa raw siyang hindi nabayaran. 2,000 daw yung inabot ng kanyang utang sa taong yon at hindi niya pa rin nabayaran. Nung panahong yon, Sir Dan, ang laki po ng 2,000. At ang matindi pa, yung pinaghihinala ang aswang pa pala yung kanyang nakaalitan. Doon ko din napagtanto na siya nga yung lalaking nakita ko dahil kababaryo lang din po namin ito. Kamukha nga niya kung iisipin kong mabuti. Ang pinagkaiba lang ay nakakapangilabot yung mukha nun dahil sa mga pangil at mapupulang mga mata. May katandaan na rin po yun pero natatawa na lang ako kapag maalala kong may kalakihan talaga ang kanyang kargada. Mga 2 araw lang po noon yung nakaraan. Nalaman naming lapnos daw yung balat ng taong yon. May mga paso daw siya sa kanyang katawan. Nahalatang dulot ng pagsaboy ng mainit na tubig. Nanahimik po kami noon, hindi po namin pinagsabi. Pero kailanman ay hindi na kami ginambala pa ulit noon. Pinuntahan din kasi ng tatay ko at kinausap. Pinayaran din po nito yung atraso ni kuya sa kanya doon sa sugal. At dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga nakinig. Gabi-gabi, halos walang palya. Nakakarinig kami ng ganitong tunog. Mga alulong sa hindi kalayuan. Na hindi na namin alam kung gawa pa ba ng mga aso o ng mga nilalang na nagtatago sa dilim at nag-aabang ng mabibiktima. Nangyari ang lahat dekada 80. Walang tiyak na taon dahil sa tagal na. Sa isang baryo. Sa Negros Occidental. Tawagin ninyo ako sa pangalang Anton. Tuwing gabi, palagi kaming nangingilabot sa lugar namin. Nasa may bundok kami. Ang pinakamalapit na bahay sa amin ay mga ilang metro pa. Tanaw lang namin ang bahay nila pero may kalayuan talaga. Na kahit siguro sumigaw ka ay hindi ka nila agad maririnig. Isang tahimik at liblib na baryo ito. Pero may mga tinatagong lagim. Lalo na ng mga panahong ito. Mga alas 6 pa lang ng gabi. Isinasara na namin ang mga pinto at bintana. Sinisiguradong maayos yung nakasara. Na kapag nahihimbing na kami sa gabi, ay hindi kami mapapasok ng mga nilalang
na kinakatakutan ng marami noon sa lugar namin. Walang iba kundi mga aswang. Noon pa man ay nariyan lamang sila, nakamasid, nakabantay. Natuto na ring makisalamuha at makisama pero parang nag-alaga ka ng ahas sa loob ng bahay mo. Kapag hayaan mo na mapalapit ka sa kanila. Anumang oras ay aatake ang mga yan. Maaring sabihin ng iba na meron namang mababait pero hindi. Lahat sila ay delikado. Mas maiging wag nang magtiwala sa kanila. Para sigurado. Nang gabing ito, nakatulog na lang ako sa kakapakinig sa mga alulong sa hindi kalayuan. Ganon talaga minsan. Nasanay na lang din kami. Bandang 11:11 ng gabi. Nagising ako dahil iyak ng iyak yung aking pamangkin na mga 3 taong gulang pa lang noon. Anak ito ng ate ko na iniwan ng nakabuntis sa kanya. Kaya pinapalaki nito ng mag-isa ang aking pamangkin. Narinig kong sinasabi ng bata na may nakita daw siyang sumisilip sa kanilang bintana. Nasa 2nd palapag ito ng bahay namin. May 2 palapag kasi ito. Pero gawa lang naman sa tabla yung bahay namin yun noon. Narinig ko rin yung boses ng ate ko na nagtataka kung bakit nakabukas nga yung bintana nila. Sa katabing kwarto lang sila kaya bumangon ako at kinatok ko si ate. Pinagbuksan naman niya ako agad. Ano ba yun ate? Bakit iyak ng iyak yung bata? Tanong ko noon. Tawagin pala natin ang bata sa pangalang Makmak. Ewan ko ba, hindi ko nga rin alam eh. May nakita daw siyang nakakatakot na sumilip sa bintana. Tapos pagtingin ko, nagtaka ko na nakabukas na nga yung bintana. Lagi ko naman yung sinasara bago matulog eh. Alam mo naman sa lugar natin. Kaya imposibleng hindi ko yun naisara kanina. Sagot naman ng ate ko. Doon sa itaas ay kwarto ko lang at ang kay ate ang naroon habang yung kwarto naman ng mga magulang ko ay nasa ibaba. Kaya napakyat rin talaga sila nang marinig nila ang ingay. Nagtaka kaming lahat kung sino ba yung nagbukas ng bintana. At baka totoo talaga yung sinasabi ng bata. Dahil ayon kay tatay, gabi na raw siya nakauwi at imposibleng hindi rin daw niya napansin na bukas yung bintana ni ate. Kung sakaling nakalimutan nga raw niya, lalo at nakaharap yung bintanang ito sa dadaanan talaga ng tatay ko kapag umuwi ito. Strikto rin yung tatay ko kaya talagang dapat napansin niya. Kapag gabi na, talagang dapat nakasara na ang mga bintana pati pinto. Kaya alam namin na posible talagang merong bumukas ng bintana ni ate. Yun po yung unang nangyari. Kahit anong tanong ang gawin namin sa bata, talagang meron daw siyang nakita. Ulo lang daw at balikat ang nakalabas na parang inakyat talaga yung dingding dahil nasa 2nd palapag nga yung kwarto ng ate ko. Maitim daw yung balat nun at pulang-pula raw yung mga mata. Ayon pa sa pamangkin ko, parang matandang babae daw dahil mahaba yung buhok. Mabuti na lang at 3 taon na ito nung mangyari yon. Kaya nakakasagot na rin siya ng maayos kapag tinatanong. Kinabukasan, inayos nga ni tata yung mga bintana. Yung tipong kapag nakalak na siya sa loob, ay wala talagang paraan para mabuksan mula sa labas. Ilang araw ay hiniram pa nga ni tatay yung baril ng tsuhin ko para lang may pangproteksyon daw kami. Pero lumipas pa yung mga araw hanggang sa maging ilang linggo na. At hindi naman nasundan yon. Kaya parang nakalimutan na lang din namin at binaliwala na rin. Isang umaga, nag-init ako ng tubig para nga makapagkape muna. Nung kumulo na yung iniinit kong tubig at ilalagay ko na sana sa termos, ay bigla naman akong natalisod at nabitawan ko yung takore. Natanggal talaga yung takip nun at ang masakla pa ay natapon yung laman nun sa alaga naming pusa. Nang isa'y sandali yung hayop pero nakabangon naman ito. Nalapnos yung balat nito sa likod. Kaya awang-awa din talaga ako sa alaga namin yon pero hindi ko naman din sinasadya. Itim na pusa ito at mabait itong alaga kaya mahal rin talaga namin.
Nung kinagabihan na, mga bandang 6:00 pa lang naman siguro pero madilim na rin. Naghihiwa ako ng mga gulay sa mesa nung biglang nagpaalam si ate at yung nanay ko na may bibilin lang daw sa tindahan. Dalawa pa talaga silang umalis kasi nga gabi na rin. At medyo malayo pa yung tindahan dahil nasa may bundok pa nga kami banda. Ang sabi ni ate, tignan-tignan lang daw namin sa kwarto yung pamangkin ko. Kasi nga natutulog pa rin daw ito. Yung tatay ko naman, abala sa pagbabasa ng dyaryo. Maya-maya pa, ay tinignan nga ni tatay si Makmak doon sa itaas at tulog pa rin daw ito. Kaya bumaba na lang ulit yung tatay ko para magbasa ng dyaryo. Bigla noong pumasok yung pusa na natapunan ko nga ng bagong kulong tubig. Pagkatapos kong itapon sa basurahan yung mga hiniwa kong gulay. Nakisabay nga ito sa pagpasok. Napansin yun ng tatay ko. Teka, napano yung likod ng pusa natin? Tanong nito. At doon ko na nga sinabi ang nangyari. Pero nagulat ako sa naging sagot ng tatay ko. Sino yung pusa na nasa itaas? Na nasa gilid pa nga ng kamang kinahihigaan ng pamangkin mo. Nung tinignan ko siya ngayon lang. Parehong-pareho dito sa alaga natin eh. Itim na itim din. Pareho talaga maliban lang dyan sa mga sugat sa likod. Sabi pa nga ng tatay ko. Doon na kami nagtinginan at agad niya akong sinenyasan na tumahimik at marahan niyang kinuha ang kanyang baril. Sabay dahan-dahan kaming umakyat doon sa itaas. Ang naabutan po namin yung mas nakakatakot. Hindi ko talaga malilimutan, Sir Dan, na pagpasok namin ng kwarto. Yung pusa na kulay itim ay nakapatong na sa tiyan ng pamangkin ko habang dinidilaan ito yung pamangkin ko. Nung pumasok kami at tinutukan siya kaagad ng tatay ko ng baril, nanlilisik yung mata ng hayop. At nag-aangil yon na kahit anong isip yung gawin ko ay hindi talaga yon pusa lang. Bigla yung tumalon palabas sa may bintana at doon na nga nagpaputok yung tatay ko ng makailang ulit. Tinamaan po niya yon dahil may mga talsik ng dugo sa may bintana. Nung nagpaputok lang yung tatay ko ng baril, nagising yung pamangkin ko at iyak ito ng iyak. Nagmadaling bumaba yung tatay ko at lumabas habang ako ay binuhat ko yung pamangkin ko at bumaba na rin. Sakto rin na dumating na sila nanay at si ate. Humahangos pa yung mga ito dahil narinig nga nila yung putok ng baril kaya bigla silang napatakbo pa uwi. Agad kong ibinigay sa kanila yung pamangkin ko at sinundan ko yung tatay ko doon sa labas. Nakikita ko yung ilaw ng flashlight na mabilisan nga niyang kinuha bago lumabas kaya nagagawa ko siyang sundan kung saan ito papunta. Hindi pa ako sigurado noon kung aswang ba talaga yung pusa o kung ano ba. Lalo at kahit tinamaan yun ng tatay ko, ay mukhang nakatakas pa rin yun. Sa isip ko noon ay baka hindi napuruhan. Sinundan ko at hinabol yung tatay ko. Hanggang sa mapansin kong tumigil na ngayon. Sumisigaw siya na parang galit na galit. Nung maabutan ko na ngayon, medyo nag-alangan akong lumapit. Dahil nakita ko agad na may iniilawang tao yung tatay ko. Isang matanda na puting-puti at mahaba yung buhok. Babae po yun. At meron yung mga sugat sa kanyang katawan. Tignan mo to, anak. Yung kaninang pusa na nabaril ko, biglang naging tao. Aswang itong matandang ito. Sabi pa nga ng tatay ko. Kaya mas lalo nga akong lumapit. Mukhang malubha yung sugat ng matanda pero nagagawa pa rin itong kumilos. Tinututukan siya ng baril ng tatay ko at medyo nanginginig pa yung kamay ni tatay dahil siguro sa galit at pagkabigla. Hindi namin kilala yung matandang yon. Pinigilan ko po yung tatay ko noon dahil natakot ako. Ayokong makapatay ito. Sa oras na kinalabit pa niya yung baril, talagang makakapatay na siya. Walang aswang sa mata ng batas. Habang niyayakap ko nga yung tatay ko na pinipigilan ko ito,
ay bigla ngang tumakbo yung matanda. Hindi ko pa rin binitawan yung tatay ko noon at baka mapahamak na siya kapag sumunod pa siya. Pero ang sabi ng tatay ko, malubha na rin daw yung tama nun. Hinayaan namin yung makaalis, pero hindi pa doon nagtatapos yung lahat. Pagbalik namin ni tatay, tinignan niya agad yung bata kung may sugat ba o ano, pero wala naman. Pero sabi ni ate ay hindi daw siya matatahimik hanggat hindi na idadala sa albularyo yung bata. Kaya kinabukasan, yun nga agad yung aming ginawa. Sumama kaming lahat noon. Dinala namin sa albularyo si Makmak at mas maigi daw talaga na naidala namin yung bata. Dahil mukhang matagal na raw talagang inaaswang yung pamangkin ko ayon sa albularyo. Nung tanungin namin kung sino, ay parang merong orasyong ginawa yung albularyo. Tapos nagulat kami nung inilarawan na nga niya ang matandang may gawa nun. May sinabi siyang bagay na napaisip sandali yung ate ko. May balat daw na malapad ang kanang kamay ng matanda at meron din daw sa leeg. At nakita na raw ito ng ate ko ng ilang ulit. Ilang sandaling nag-isip si ate hanggang meron nga siyang naalala. Isang matandang nagtitinda sa may palengke. Mukhang matagal na raw nitong kinukurso na dahan ng pamangkin ko. Na minsan nga ay dinadala ni ate kapag namamalengke. Kaya pagkatapos po nun, nagdesisyon talaga kaming puntahan yung nasabing matanda. At isa na namang nakakagulat na balita ang aming nalaman. Pagpunta namin sa palengke, wala yung matanda sa kanyang pwesto. May lumapit sa aming ale na tindera din doon. At nung nagtanong nga kami kung nasaan na ba yung matanda, nagulat kami sa ibinalita nito. Wala na raw yung matanda. Patay na raw ito. Namatay daw nung umaga rin na iyon. Pero hindi daw nagsasalita yung pamilya kung anong ikinamatay. Na parang meron din daw silang tinatago. Pero nung malaman namin yon kahit nabigla kami, nanahimik lang kami at agad na umalis. Pero alam na rin namin na baka yung pusa na nabaril ng tatay ko na naging isang matanda nga nung huli ay ang parehong matanda sa palengke na sinasabi nilang namatay na raw. Tugmang-tugma kasi talaga sa paglalarawan ng albularyo. Inilabutan kaming lahat noon. Mukhang kahit nakatakas ito, malubha na talaga ang kanyang tama. Kitang-kita ko rin talaga noon na masama talaga ang tama nito sa kanyang likod. Talagang nagawa kasing patamaan ng tatay ko yung pusa na iyon. Kung hindi pumasok sa bahay yung alaga namin na meron ngang sugat sa likod, malamang hindi na namin nalaman pa na ibang hayop na pala yung nasa itaas ng kwarto na kasama ng pamangkin ko habang mahimbing itong natutulog. At baka nalaman na lang namin na wala na yung pamangkin ko. Baka nabiktima na. Mabuti na lang talaga. Simula noon wala na rin ng gulo sa amin. Ingat na ingat din kami noon sa pamangkin ko para hindi na nga maulit pa yung mga nangyari. Hanggang dito na lang din po siguro ito. Maraming salamat po, Sir Dan, at paalam sa inyong lahat. Nangyari po itong kwento ko na ito, mga 30 anyos na rin po siguro yung nakakaraan. Sobrang tagal na rin po. At nangyari pa po ito noong nakatira pa po ako sa Leyte. Hindi ko na po sasabihin pa kung saan mismo. Nag-iingat rin po ako at baka makilala pa po ako. Yung mga pangalan po palang gagamitin ko dito ay hindi rin po tunay na mga pangalan. Ang tatay ko po noon ay isang manghihilot. Hindi po yung nagpapaanak Yun po bang nanggagamot ng mga nabalian o mga merong may sakit sa katawan na kayang maibsan ng hilot? Mga ganon po. Parang sa baryo po namin noon, kapag may bata pong nadisgrasya, halimbawa nahulog sa puno,
At nagkaproblema po sa buto, halimbawa nawala po sa tamang posisyon, yung tatay ko po agad yung tinatawag. Maliit lang po yung baryo namin kaya lahat po ng mga tao magkakilala lang din po. Yung iba nga po magkakamag-anak lang din po. Tahimik po yung baryo namin. Pero dahil medyo liblib po ito, kaya hindi po maiwasan noon na meron pong kung ano-anong mga kwento na nadidikit po sa baryo namin. Kesyo, paborito daw pong dayuhin ng mga aswang. At marami na rin daw po mismong aswang sa baryo namin. Kami naman po ni tatay ay hindi talaga naniniwala doon. Ang sabi po noon ni tatay, maniniwala lang daw siya kapag siya na mismo yung nakakita. Kaya yun rin po yung pinaninindigan ko noong araw. Isang araw, meron pong pumunta sa bahay namin noon. Magpapahilot daw dahil masakit daw yung likod. Isa po yung matanda na kababaryo din po namin. Pinapasok naman po agad ni tatay para masimulan po niya. Mamasahihin lang po niya yon. Nagkataon po noon na nandun po yung tito ko. Yung tito Romel ko po. Ay parang kabaliktaran po ng tatay ko. Siya po yung tipong naniniwala talaga sa mga aswang. At meron din po itong mga nalalaman sa mga aswang at sa mga pangontra po dito. Hindi nga po tulad ng tatay ko na hindi talaga naniniwala. Kaya madalas po silang nagkakaroon ng diskusyon kapag tungkol po sa mga aswang yung pinag-uusapan. Nakaupo lang po kami ni tito noon at nagkakape sa may kusina. Nung pumasok na po yung matanda, bigla pong tumabi sa akin mismo yung tito ko. Ang sabi po nito, Leo, mukhang ito na yung tamang pagkakataon para mapaniwala ka sa mga sinasabi ko ah. Bungad pa po nito. Ano? Bakit naman po tito? Tanong ko naman sa kanya. Alam mo, yang matandang pumunta dito na magpapahilot sa tatay mo, si Aling Doray, alam ko ang lihim niyan. Isa yang aswang. Hindi nga natin alam baka dahil buntis yang nanay mo, kaya pumunta yan dito. Asa na nga ba yung nanay mo? Tanong pa po ni tito noon dahil buntis po talaga yung nanay ko noon. Sabi ko naman ay nagpapahinga lang po si nanay sa kwarto. Ang sabi ni tito, sabihan ko daw yung nanay ko na wag munang lumabas ng kwarto. Si nanay po kasi at si tito Romel yung magkapatid talaga. Bale, bayaw po niya si tatay. Kahit hindi po ako naniniwala, ay ginawa ko pa rin po yon. Lalo at inutusan nga po ako ng tito ko. Sinabihan ko nga po si nanay na wag munang lumabas ng kwarto. Dahil nandun nga si Aling Doray, na ayon kay tito, ay isa nga pong aswang. Ang sabi po ni tito sa akin noon, patutunayan daw po niya. Siyempre ako naman, gusto ko pong makita kung ano ang kanyang gagawin. Nagulat po ako nang may inilabas po si tito na parang maliit na libro. May mga nakasulat po doon. Ang sabi niya sa akin, uusalin daw niya yung ibang orasyon doon at titignan kung anong mangyayari doon kay Aling Doray. Pero bago po yung ginawa ng tito ko, pinakuha po niya ako ng walis tingting at inilagay po niya yon ng pabaliktad sa gilid po mismo ng pinto namin. Hindi ko po alam kung bakit ginawa yon ng tito ko. Pero nakaupo lang po kami doon at nagsimula na po siyang mag-usal ng mga orasyon na nakasulat po doon sa maliit niyang libro. Ilang sandali lang po. Nagulat po ako noon nang magsimula na pong magkaroon ng reaksyon doon sa matandang si Aling Doray. Habang minamasahe po ni tatay yung kanyang likod, bigla na lang po itong nagreklamo na parang napakainit daw. Samantalang hindi po talaga mainit ng araw na iyon. Ilang sandali pa ay tumatagaktak na po yung pawis ng matanda. At bigla po itong napatingin doon sa direksyon po namin.
Ang sama po ng tingin nito sa tito ko. Nang makita po nitong may kung ano itong binabasa doon sa libro. Tandaan po natin na hindi porkit kaya mong basahin yung mga salitang Latin doon sa libro, ay kaya mo na ring ilabas ang epekto nun sa isang aswang. Hindi po ganon yon. Ang sabi po ni Tito, kung wala ka raw talagang alam at hindi buo yung loob mo, hindi ka makakagamit ng buhay na salita. Dahil hindi raw po yun kakayanin ng katawan mo. Hindi ko alam kung totoo syempre, pero ayoko pong subukan. May preparasyon daw kasi muna para sa mga ganon. Tuloy po tayo. Nung patuloy pong nag-uusal yung tito ko ng orasyon, na ayon sa kanya ay pangtaboy lang daw po na orasyon, bigla pong nagsabi yung matanda na hindi na raw po niya kaya. At aalis na lang daw po siya. Nagtaka po yung tatay ko noon at napatingin sa amin. Pero tumayo na po yung matanda at nagpaalalay sa kanyang anak palabas. Kasama po kasi nito yung kanyang anak dahil uugod-ugod na nga po yung matanda. Pero nung malapit na po sila sa pinto, bigla pong tumigil yung matanda. Natigilan po siya habang nakatingin doon sa walis tingting na nilagay po ng tito ko sa may pinto. Nakatayo po yung walis po na iyon ng pabaliktad. Bigla pong napaupo ulit yung matanda na parang ayaw po nitong lumabas. Nakita ko po talaga yung ngiti po ng tito ko noon. Sabi ko naman sa'yo, hindi makakalabas yung matanda na yan hanggat hindi ko baliktarin yung walis. Sabi pa po ni tito noon. Aling Doray, akala ko po ba uuwi na po kayo? Wika pa po ng tito ko noon habang nagpapawis na po yung matanda. Kahit yung tatay ko po noon nagsimula na pong magtaka sa mga ikinikilos po ng matanda. May ibinulong po yung matanda sa kanyang anak. Tapos, tumayo po yung kanyang anak na babae at akmang kukunin po sana yung walis sa may pinto. Pero agad na pong nagsalita si Tito. Teka, kahit tanggalin pa po yan ng anak mo, hindi ka pa rin po makakalabas dito. Dahil ako lang po dapat yung magbaliktad ng walis. Alam niyo po, Aling Doray, na bago po yan gumana sa inyo, dapat kargahan ko rin po ng konting orasyon pagkatapos kong ilagay ng pabaliktad yung walis tingting sa pinto. Hindi po kayo makalabas, no? Dahil isa kang aswang. Direktang paratang pa po noon ng tito ko, na ikinagalit po ng matanda at ng anak nito syempre. Pero hinamon po siya ni tito kung kaya ba talaga niyang lumabas ng bahay at wala pong nagawa yung matanda. Doon na po ako bumilib kay tito noon na totoo nga po talaga na meron siyang alam ng mga orasyon at totoo ngang merong aswang. Base doon sa mga nangyayari. Sino bang pinunta niyo dito? Yung ate kong buntis, tama? Wika pa po ni tito sa matanda na noon ay nakayuko na lang po at hindi na sumasagot. Na parang inamin na rin po niya na totoo po yung lahat ng mga sinasabi ni tito. Alam mo, Bayaw, itong sinasabi ko sa'yo, naingatan mo yung ate ko. Maraming aswang dito. Gaya na lang nitong si Aling Doray. Kung nagkataong wala ako dito, baka pasimple ng mga aswang sa ate ko, yung matandang ito. Sabi pa nga po ng tito ko sa tatay ko, na noon ay hindi rin po alam ang nangyayari. Pagkatapos po nun, ay naglakad po si tito papunta sa pinto. At siya nga po mismo yung nagbaliktad ng walis. Sabay sabi po niya doon sa matanda at sa anak nito, na umalis na sila doon sa bahay namin. Nung ginawa po yun ng tito ko, dali-dali pong tumayo si Aling Doray at naglakad na nga po ito palabas. Ni hindi na nga po ito nagpaalalay sa kanyang anak sa paglalakad. Lumingon pa po si Aling Doray noon at kitang-kita ko po yung tingin nito sa tito ko. Nahalatang napahiya na nga po siya at nabuking pa siya sa kanyang pag-aswang.
Galit na galit po yung matanda noon. Pagkaalis po nila, lumabas na nga po ng kwarto yung nanay ko. Binalaan nga po kami ng tito ko noon na mag-ingat po doon sa matanda. Yun po yung unang pagkakataon na nakita ko po yung tatay ko na naniwala na nga po sa aswang. Kinagabihan po mismo niyan, doon po natulog si tito. Ang sabi po niya, baka bumalik pa daw po yung matanda. Bagay na talagang nangyari nga po. Dahil mga bandang 11:00 po ng gabi, napabangon po si tito dahil may naririnig po kaming kakaibang huni ng ibon noon. Parang yung tito ko lang po yung nag-e-enjoy sa mga ganon noon. Nakangiti po kasi ito ng mga oras po na yon. Kumuha po siya ng itak at hinasa po niya yon ng hinasa sa loob po mismo ng bahay namin. Ang sabi po niya, isa raw po yon sa pinaka-epektibong paraan kung nais mong galitin ng isang aswang na alam mong nasa paligid lang. Sa talas daw po kasi ng kanilang mga pandinig, sa tuwing nakakarinig sila ng mga hinahasang itak, nagagalit daw po yung mga ito ng sobra dahil masakit daw po yon sa kanilang tenga. Nung gawin po yun ni tito, talagang narinig na po namin noong merong paikot-ikot sa itaas po ng bubong namin. Hanggang sa meron nga pong biglaang lumapag. Doon na po nagsimulang mag-usal ulit ng orasyon ang tito ko. Yung tatay ko naman po noon ay kumuha na rin po ng itak. Yung kusina po namin noon, hindi pa po sementado. Lupa pa po yung sahig doon banda. Sinabihan po noon ni tito yung tatay ko na itarak niya muna sa lupa yung kanyang itak. Ganon daw dapat yung ginagawa para kapag nakataga ka daw ng isang aswang, siguradong iindahin daw nila. Hindi daw po siguro alam ng aswang na nandoon natulog si tito ng gabing yon. Nung binuksan na po ni tata yung pinto at akmang lalabas na po sila ng bahay, habang patuloy na nag-uusal ng orasyon si tito. Unang hakbang pa lang po nila palabas, narinig na po namin mula sa bubong na may bigla pong lumipad pa itaas. Sabay napakalakas po na huni ng wakwak yung aming narinig. Yun bang tipo na parang natakot kaya agad po yung tumakas. Ang sabi po ni tito noon, nung maramdaman daw po siguro ng aswang na nandoon nga po si tito at umiipekto na rin sa kanya yung orasyon, bigla raw itong nakaramdam ng takot kaya tumakas ito agad. Ang sabi pa po ni tito, kaunting oras pa raw at malalaglag lang daw na parang ibong naputulan ng pakpak ang aswang na yon kapag napuruhan na siya ng orasyon. Ayon kay tito, yung mga buhay daw talaga na salita, yung pinaka-kinatatakutan ng mga aswang. Dahil sa mga buhay daw na salita, wala talagang laban ng isang mahinang aswang gaya ni Aling Doray. Simula po nang mangyari yon, kahit nga po anino ng matanda, hindi po namin nakikitang nagagawi doon. May mga nakaalam din pong kapitbahay sa mga nangyari. Kaya kumalat po lalo yung tungkol sa matanda. Nang mangyari po yon, marami na pong gustong magpagamot sa tito ko pero hindi po talaga ito nang gagamot. Tutulong daw po siya sa abot ng kanyang makakaya. Pero hanggang dun lang daw po yon. Dito na rin po nagtatapos itong kwento ko po na ito. At salamat po talaga ng marami kong mapili. Taong 2001, meron po akong maliit na negosyo noon bilang isang bagong kasal pa lamang at nagsisimula ng sarili kong pamilya. Tawagin niyo po pala ako sa pangalang Marlene. Bagong asawa po ako ng panahon po na ito. At itago naman po natin ang asawa ko sa pangalang Ronald. Nakatira kami sa probinsya ng Capiz. Pareho po kaming taga dito. Dito'y pinanganak at dito rin po nagkapamilya. Mas bata po ng lagpas 5 taon sa akin ang aking asawa. 18 lang po siya nang mabuntis po niya ako. Habang 23 taong gulang na po ako noon.
5 buwan na po ang ipinagbubuntis ko nang magpakasal po kami ni Ronald. Dahil bata pa nga po ang asawa ko noon, ay nag-aaral pa po talaga siya ng panahon po na iyon. Gusto po niyang tumigil noon at magtatrabaho daw siya para sa amin pero hindi po ako pumayag. Yun din naman po ang gusto ng mga magulang namin. Naituloy po ni Ronald ang kanyang pag-aaral. Kaya nung nanganak na po ako, ay naghanap po ako ng paraan para kumita ng pera, syempre. Tinulungan po ako noon ng mga magulang ni Ronald para sa aking pangkapital. Itong panahon po kasi na ito, nagsisimula na pong umunlad po talaga ang syudad ng Iloilo. Marami na pong nagtatayo ang mga negosyo noon. Nakapagtapos naman po ako kaya gusto ko po sanang magtrabaho doon sa Iloilo noon. Pero dahil nga po tinulungan naman ako ng mga magulang ni Ronald, mas pinili ko pong magnegosyo. May kilala po noon ang nanay ko na meron pong talabahan doon po sa Iloilo. At naghahanap daw po ito ng supplier. Ito pong sinasabi kong talabahan, yung parang resto bar po, yung dating. Pero more on seafoods po talaga yung kanilang mga siniserve. Lalo na po yung talaba. Talabahan po siya kasi originally po, talaba lang po talaga ang kanilang ibinebenta nung nagsisimula pa lang po sila. Nung panahon po na iyon, patok na patok po yon dahil wala pa po talagang masyadong ganun noon sa Iloilo. Hindi ko na rin po sasabihin kung saan ba yun banda dahil matagal na rin po yung nagsara. Ang ginawa ko po noon, kinontak ko po sila na ako na po ang magsusupply ng talaba sa kanila. Bale, sa Aklan ko rin po yun kukunin. Kahit po kasi seafood capital yung Capiz. Kapag talaba po yung pinag-uusapan, mas marami po talaga at mas mura po doon sa Aklan. Wala pa pong uso yung cellphone noon. Kaya nung ako nga po ang kinuhang supplier, naghanap na rin po ako agad nang mapagkukunan ko po doon sa Aklan. Wala pa pong uso yung cellphone noon. Kaya nung nakahanap na po ako, talagang araw-araw po akong pumupunta doon. Ako po yung kumukuha sa Aklan, tapos kukunin naman po sa bahay ng may-ari po ng talabahan sa Iloilo. Hindi ko na po sasabihin din kung saan yun banda sa Aklan, yung pinagkukunan ko. Bale, pinag-uusapan po agad namin ng kakontrata ko kung ilang sako po yung kukunin niya kinabukasan. At wala na pong bawian yon. Kung ano po ang pinag-usapan, yun na po yun. Lalo at wala pang ang cellphone. Kaya mahirap na pong mag-cancel ng order noon. Kunting paliwanag lamang po ito para mas maintindihan po ninyo yung kwento. May mga pagkakataon po na ginagabi din po ako doon sa Aklan kasi nga minsan natatagalan din po sila sa pag-harvest ng kanilang talaba. Talagang inaantay pa po namin yon ng kuya ko na siya pong nagdadrive po ng multicab na ginagamit po namin noon. Pag wala naman po ang kuya ko, ako lang din naman po ang nagdadrive. Tumagal nga po ako doon hanggang sa umabot po sa punto na magdadalawang taon na rin po ang aking anak. At may pagkakataon po na sinasama ko po ito sa pagkuha ng talaba doon po sa Aklan. Iyak po kasi ito ng iyak kapag umaalis po ako. Nagre-review na po noon ang asawa ko para sa board exam. Kaya doon po siya nagsistay sa Iloilo. Hindi ko naman po akalain na mali pala talaga ang aking desisyon na isama-sama yung anak ko sa aking mga lakad. Nang minsan pong ginabi po kami, nakatulog po ang aking anak doon po sa loob ng sasakyan. Habang abala naman po kami sa pag-aasikaso doon sa in-order ko pong talaba. Hindi po kasi talaga maiwan yung bata dahil iyak nga po ito ng iyak. Lalo at magdadalawang taon na rin nga po ito. Naghahanap na po talaga ito noon kapag wala po ako sa bahay.
Nandoon lang din naman po ito at nakasarado naman po yung sasakyan. Kasi kahit multicab lang po yung dala namin, syempre sa may driver's seat po, nakasara naman po yung pinto. Nung nagkabayaran na po, at ikakarga na po yung ilang sako ng talaba, nagulat po ako noon dahil may matandang babae po na nakayuko po doon sa loob ng multicab habang natutulog po doon ang aking anak. Binuksan po nito yung pinto at nakayuko lang po ito doon sa aking anak. Medyo kinabahan po ako agad noon nang makita kong parang wala po sa kanyang sarili yung matanda. Hinihimas-himas po niya yung ulo ng aking anak at sobrang lapit po talaga ng mukha nito sa tiyan po ng aking anak na hindi ko po maintindihan kung bakit. Nay, may problema po ba? Excuse me lang po anak ko po kasi yan. Tanong ko noon pero parang hindi niya po ako narinig. Nay, bakit po kayo nandyan? Ano pong ginagawa niyo sa aking anak? Medyo galit ko na pong tono noon. At doon lang po noon ay masmasan yung matanda. Na noon ay nakapasok na po ang kalahati ng kanyang katawan. Doon nga po sa loob ng sasakyan. Agad po siyang napatayo ng diretsyo. At sinara po nito yung pinto ng sasakyan. Iha, pasensya na Medyo nagising kasi kanina yung bata kaya inasikaso ko lang para makatulog ulit. Sagot naman po nito. Nanay po yun ng supplier ko ng talaba. Bale, doon po ako lagi sa kanilang bahay, naghihintay. Nay, mawalang galang na po Pero kinabahan lang po ako ng kaunti kasi kakaiba po yung ikinilos po ninyo. Sabi ko pa po noon, at nung sinabi ko po yon, bigla pong nag-iba ang ekspresyon sa mukha ng matanda. Sandali pong nanlisik ang kanyang mga mata. At ang sama po ng tingin nito sa akin. Bago po ito tumalikod nang walang kahit anong pasabi at pumasok po sa kanilang bahay. Kumuha din po noon ng sukli yung anak po ng matanda na kinukuhaan ko nga po ng talaba. Nagulat po ako nang biglang lumapit po sa akin ang isa po sa mga lalaking nagtatrabaho po para sa kanila na madalas pong nagbubuhat ng mga talaba. Ang sabi po nito, "Ate, nakita at narinig ko kayo kanina. Atin-atin lang to Pero wag mo nang dalhin ulit dito yung anak mo. Mukhang kursunada niya. Mahirap na." Pabulong po nitong wika. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko pa po noon. Pero lumabas na po yung anak ng matanda, kaya hindi na po nakasagot sa akin yung lalaki. At nagpatuloy na lang po ito sa pagkarga ng talaba. Napaisip po ako noon habang nagmamaneho pa uwi. Hanggang sa nung gabi po na yan, iyak na po ng iyak ang aking anak. At hawak-hawak po nito yung kanyang tiyan. Nung tignan ko po, parang lumaki po yung tiyan ng bata at namimilipit po talaga siya sa labis na sakit. Siyempre, nataranta po ako noon at sinabi ko po yun kila mama, yung nanay po ng asawa ko. Nung sinabi ko pa po yung ibang nangyari, agad pong nagduda na si mama. Mali sila ng tinursunadahan. Tatawagin ko si tatay. Sabi pa po noon ni mama na yung tinutukoy po niyang tatay ay yung lolo Pidring po ng asawa ko. Bakit po ma? Tanong ko po noon. Hindi mo to alam iha pero dating albularyo ang tatay ko. Na ngayon ay lolo mo na rin. Sagot pa po nito sa akin. Madalas ko naman pong nakakausap si Lolo Pidring kung nagagawi po siya doon. Pero hindi ko po talaga alam noon na isa pala itong dating albularyo. Agad nga pong pinatawag si Lolo Pidring at pagdating po niya doon, tinignan po agad nito yung bata. Galit na galit po noon si Lolo Pidring. Binigyan po niya ng paunang lunas ang bata at meron po itong inoorasyon.
Nagulat na lang po kami nang bigla pong tumayo si Lolo Pedring. Ayaw niyang basta-bastang bitawan agad ang bata. Bata pa itong apo ko. Hindi niya kakayanin kung gagamitin ko ang kanyang katawan habang nag-oorasyon. Ba't ba kasi hindi mo pinadala yung binigay kong proteksyon sa bata? Tanong po nito kay Mama, pero ang sabi naman po ni Mama ay nakalimutan nga po niya. Yun po yung parang bracelet na pinapasuot po minsan ni Mama sa aking anak. Nililinaw ko lang po Doon po ako nakatira noon sa bahay po ng asawa ko. Tayo na, dali niyo ang bata. Puntahan natin doon sa Aklan. Kailangan nating siguraduhin na hindi niya gagalawin ulit yung bata. Wika pa po noon ni Lolo Pedring. Nang sinabi niya po iyon, tumangulang po si Mama at mukhang seryoso po talaga sila. Kaya kahit 10 oras na po ng gabi noon, talagang bumiyahe pa po kami. Pinuntahan po namin. Mga 2 oras lang naman po yun na biyahe. Nung nandoon na po kami sa loob ng sasakyan, kumalma naman po si Lolo Pedring. Ang sabi po niya, magkakalinawan lang daw sila pagdating namin doon. At hindi na raw siya lilikhapan ng gulo. Lalo at yun nga rin daw ang dahilan kung bakit tumigil na siya sa pagiging albularyo. Dahil ayaw na nga po niya ng gulo. Pagdating po namin doon, may nagiinuman pa po doon sa labas. Pero agad po yung pinaalis ni Edwin, yung kakontrata ko po sa Talaba. Sinanay ba ang sadya niyo rito? Tama ba? Ang sabi niya sa akin, wala siyang ginawa. Ngayon pa lang ay humihingi na ako ng tawad. Bungad pa po agad nito na alam po niya agad na yung nanay po niya yung aming sadya. Alam mo kasi pareho kayo. Pero mukhang ikaw yung tipong hindi nananakit ng ibang tao. Sagot naman po noon ni Lolo Pedring na alam niyo na po siguro kung ano po yung kanyang ibig sabihin. Pinapasok po kami ni Edwin sa kanilang bahay ng ganon-ganon lang. Patunay na mabait po talaga ito. Pero yung nanay po nito, galit na galit pa po nung una. Nung sinabi po ni Lolo Pedring na tigilan na ng matanda yung pangaswang niya sa aking anak, nagalit pa po yung matanda at tinatanggi pa po nito. Mas malakas pa nga po yung boses po nito. Samantalang pinipilit pa po sanang hinaan ni Lolo Pedring yung kanyang boses dahil ayaw po niyang mapahiya sila. Nung nagalit pa po talaga yung matanda, may dinukot lang po si Lolo Pedring sa kanyang bulsa na parang proteksyon po o anting-anting o kung ano man pong tawag doon. Nang nilabas po yun ni Lolo, napatras po agad yung matanda pati po yung kanyang anak. Takot na takot po sila doon. Doon na po umamin ng matanda. At humingi po siya ng tawad dahil po nadala lang daw po siya. Hindi naman daw talaga sila masama. Nadala lang daw talaga siya ng gabing yon, kaya hindi niya napigilan. Binilinan po noon ni Lolo ang anak ng matanda. Nabantayan niya ang kanyang ina at wag silang manakit ng ibang tao. Tumango lamang po si Edwin. At ang sabi po nito sa akin ay maghanap na raw ako ng ibang supplier dahil baka hindi na raw ako komportable dahil sa kanyang ina. Pagkatapos po nun ay agad nga po kaming umalis. Yung tiyan po ng anak ko noon ay bumalik na po sa normal at mahimbing po itong natulog. Simula po noon, sa iba na po ako bumibili hanggang sa tinigil ko na rin po yon pagkalipas po ng ilang buwan. Hanggang dito na lang po ang kwento kong ito at maraming salamat po. Itago mo na lang po ako sa pangalang Rudy. At narito po ako sa inyong channel upang magbahagi ng kwento tungkol sa aking personal na karanasan nung ilipat nga ako sa isang liblib na bayan sa probinsya ng aking mami Irma. Taong 2001 po ay pinatapon ako ng aking mga magulang
Dahil sa literal na matigas nga yung ulo ko at naging makasarili ako na yung iniisip ko lamang ay yung aking sarili. Hindi ko akalain na pabigat na pala ako sa aking mga magulang at nakagawa nga ako ng napakaraming kasalanan sa aking mga magulang at mga kapatid. Kaya naman binansagan nga nila akong black sheep ng aming pamilya. So mula Manila ay nilipat ako sa isang liblib na probinsya sa Mindanao. Doon nga ako parang ipinatapon ng aking mami at daddy upang maturuan daw ako ng leksyon. Dalawa lang kasi yung pupuntahan ko kapag hindi ako pumayag na tumira sa aking lolo at lola. Kulungan o kangkungan. Dahil itatakwil nga ako ng aking mga magulang kung sakaling hindi ko sila sundin. Kaya pa naman yung lugar na pinagdalan sa akin ni daddy at malayo nga sa gera. Pero hindi ko na lang siguro papangalanan yung lugar na aking pinuntahan. Upang hindi naman magkaroon ng masamang konotasyon. Yung mismong lugar at yung mga nakatira doon syempre. Dahil sanay sa buhay sa Maynila, ay syempre nagsisi naman po ako. At napag-isip-isip ko rin dahil nawala nga yung lahat sa akin. Pera, nobya, sasakyan, at yung marangyang pamumuhay. Sa lugar po kasi nila lolo at lola ay walang ibang makikita kundi mga kalabaw at ang malawak naming palayan. Strikto po sila sa akin noon dahil gusto nga nilang magbago ako. At umaasang magtino dahil hindi nga ako makakabalik muna ng Maynila at mananatili muna ako sa kanilang poder. Mula sa marangyang eskwelahan na pinapasukan ko noon, ay napunta ako sa isang luma at hindi kilalang paaralan sa high school. Ito lang daw kasi yung eskwelahan na malapit sa kanila. Kaya naman kahit mabigat sa aking dibdib yung pag-aaral doon, ay syempre wala naman akong magagawa. Inisip ko na lamang na para din naman sa akin yon. Biglang transferi nga po ako na taga Maynila at nasa akin nga yung lahat ng mata at pansin ng aking mga kaklase. Karamihan naman sa mga kababaihan doon ay nais naman akong kaibiganin at nais rin nilang makilala ako pero kabaliktaran naman yung kalalakihan. Dahil nayayabangan sila sa akin noon at sa mga ginagawa ko kahit wala naman akong pinakikialaman sa sino man sa kanila. Kahit na marami yung mga babaeng nagkakagusto sa akin, doon sa eskwelang yun ay wala naman akong pinatos na sino man sa kanila. Dahil may naiwan nga akong nobya sa Maynila na nagngangalan pong Nina. Nakakaintindi naman ako ng lengguwahe nila doon dahil Bisaya naman kami kung kausapin sa bahay. Kaya naman kahit papano ay naiintindihan ko naman kung pinagsasalitaan ako ng masama o minumura ng mga kapwa ko estudyante. Isang araw habang naglalakad nga ako papasok ng eskwela, ay nakita ko yung isang mobil ng pulis at kumpulan ng mga tao sa gilid ng kalsada kung saan naroon nga yung dalawang bangkay ng estudyante. Nakadapa yung mga ito sa malaking siwang ng kanal habang nakalublob yung katawan sa tubig. Kitang-kita ko noon nang hanguin nga sila ng mga pulis at ilatag sa lupa upang kilalanin. Bumaliktad yung sikmura ko nang makita ko yung kalunos-lunos nilang sinapit sa hindi pa nakikilalang salarin. Pareho po kasi silang may malaking sugat sa kanilang mga tiyan na parang winarak po yun. Ayon pa sa ibang mga tao na naroon, mukhang nawawala daw yung ibang mga lamang loob. Ang ipinagtataka rin po nila noon ay kung bakit gano'n na lang kapayat yung katawan ng dalawang yon. Kaya naman sinuri nga nila yung mga ito at doon ay napag-alaman nilang halos manuyo na pala yung mga ito dahil sa pagkaubos ng kanilang mga dugo. Napakunot ako ng noon nang marinig mula sa isang matandang babae ang tungkol sa aswang at posible daw na ito yung pumatay sa dalawang yon. Matapos sabihin niya ng matanda, ay tila sumasang-ayon naman yung ibang mga tao doon. Kaya naman bago pa nga nagdulot ng matinding takot yung kanilang mga kwentuhan tungkol sa aswang, ay pinabulaanan na nga ito ng mga otoridad. Ayon sa mga ito, hindi raw nila ito tinatanggap at pinaniniwalaan. At hindi naman daw kinikilala ng batas yung mga ganong nilalang na pawang katang isip lamang daw talaga. Adik ko taong may problema daw sa pag-iisip yung tinuturo ng mga otoridad na posibleng gumawa ng ganong karumal-dumal na krimen sa mga kaawa-awang biktima. Nakakaramdaman ako ng awa sa dalawang biktima. Ipinagkibit balikat ko na lamang yon at minabuti ng pumasok sa eskwelahan dahil malapit na rin akong mahuli sa klase. Nang sumapit na nga yung pananghalian noon, ay balitang-balita sa buong paaralan yung tungkol sa pagkamatay ng dalawang estudyante. Kaya naman nagdaos nga ng misa noon
para matahimik daw yung kanilang mga kaluluwa. Sa pangunguna nga ng pumuntang parer ng aming punong guro, hindi ganun kadami yung dumalo sa misang yon dahil marami nga sa mga mag-aaral ay Islam yung relihiyon. Kaya naman kitang-kita ko silang lahat dahil naroon ako sa may bandang likuran. Laking pagtataka ko dahil sa kalagitnaan nga ng misa, nung itataas na nga ng pari yung ostya, na sumisimbolo nga sa katawan ng ating Panginoon, ay tumayo nga at naglakad ng mabilis papalayo si Ma'am Rivera, yung aming science teacher. Sinundan ko naman ito ng tingin, sa pag-aakalang gagamit lamang ito ng palikuran o kung ano mang gagawin. Pero dahil wala naman akong pakialam sa kanya, ay hinayaan ko na lamang ito nang mawala siya sa aking paningin. Magmula nga nang mangyari yun ay madalas ngang magkaroon ng misa sa aming eskwelahan. At laking pagtataka ko dahil ganon-ganon pa din yung ginagawa ni Ma'am Rivera tuwing nagkakaroon ng misa. Umaalis po ito palagi kapag naroon na nga sa parte ng misa, na tinataas na nga ng pari yung ostya na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Hesus. At babalik na lang po ito pagkatapos ng misa. Isang hapon kasama nga yung ilang mga kaklase noon na nakapalagayan ko na rin ng loob, inutusan kami ng aming guro na yung teacher nga po namin sa music na bumuo ng kantang gagamitin naming panglaban sa susunod na music festival na gaganapin sa aming eskwelahan. Kaya naman parati nga kaming ginagabi ng uwi noon. Mag-alas 7 na nga ng gabi nang mapagdesisyon na naming magkakasama na umuwi na dahil talagang pagod na rin kami noon sa pagpapractice. Naglalakad na kami papalabas ng eskwelahan nang maalala ko na naiwan ko nga yung aking baonan. Kaya naman nagpaalam ako sa kanila at muli akong bumalik sa kwarto kung saan nga kami nagpractice. Matapos kong makuha yung pakay ko, sa hindi kalayuan ay may napansin akong taong tila nagmamadaling maglakad. Hindi ko na sana ito pagtutunan pa ng pansin. Ngunit nang makita ko si Ma'am Rivera, ay dali-dali akong naglakad upang takutin sana yung palabirong guro. Dahan-dahan ko siyang sinundan hanggang sa makarating nga kami sa may dulong bahagi ng building kung saan mapuno at napakadilim. Nakita ko siyang pumasok sa isa sa mga kwarto doon. Kaya naman nagtaka nga ako kung bakit niya kailangang gawin yon. Habang naglalakad-lakad ako papalapit sa kwartong kanyang pinasukan, nagtaka nga ako nang makarinig ako ng mga malalim na paghinga at mga ungol na tila ba nahihirapan. Agaran akong nagmadali sa paglalakad dahil naisip ko na baka merong nangyayaring masama dito o kung napano nga yung aming guro. Mula sa bintana na jealousy ay pinilit kong buksan at gumawa ng maliit na siwang upang sipatin kung kamusta na nga ba ito. At nakalakpo kasi yung pintuan kaya't hindi ko mabuksan. Nanluwa yung aking mga mata nang makita kong hubot-hubad si Ma'am at may kung ano itong pinapahid sa kanyang katawan. Lalo na nga sa kanyang likurang bahagi. Tuwang-tuwa ko ng mga oras na yon dahil iniisip ko na may ginagawang kabulastugan itong aming teacher. Kaya naman pinapanood ko itong maigi. Habang tumatagal ay unti-unti akong nakakaramdam ng kung ano nang makita ko na nga na parang nagbabago po yung anyo nito. Napatakip nga ako ng bibig dahil mula roon na ay talagang nagbago po ng anyo yung aming guro. Ilang pagkakataon ko pang kinusot at pinunas-punasan yung aking mga mata upang makita ko kung totoo ba talaga yung lahat. At lalo pa akong nahintakutan nang makita kung unti-unting nagkakaroon ng animoy mga balahibo sa katawan yung aming guro. At halos masuka na nga ako ng mga sandaling yon nung makita ko na nagkakaroon na rin siya ng mga pangil at grabe po yung paglalaway nito. Na animoy isang mabangis po itong hayop. Talagang parang malapot po na likido yung laway nito. At hindi ko nang malaya na nung tuluyan na itong nagbago ng kanyang anyo, ay doon po ito dumaan sa kabilang pinto. At mabilis po itong tumakbo paalis. Habang nanlalambot nga yung tuhod ko, ay halos mamatay ako noon sa kaba nang sa likuran ko ay may kung sinong kumapit. Agaran nga akong bumitaw ng isang malakas na suntok sa labis na pagkabigla. Pero laking gulat ko nang makita ko na isa nga ito sa aking mga kaklase. Mabuti na lang po at hindi naman ito tinamaan ng mga sandaling yon. Dumating na nga rin po yung iba noon. Nagtanong yung aking mga kasama kung ano nga bang ginagawa ko ron.
at kung bakit parang may kakaibang nangyari. Ipapaliwanag ko pa sana yung nangyari nang bigla ko namang naisip na baka hindi ako paniwalaan ng mga ito. At tawagin pa nila akong nababaliw dahil sino nga ba naman yung maniniwala na isang aswang yung guro namin na si Ma'am Rivera. Kaya naman minabuti ko na lang ding umuwi noon at nanahimik na nga ako sa aking mga nakita. Wala akong pakialam noon sa mga sinasabi ng mga kaklase ko habang naglalakad nga kami pa uwi. Panay lang yung pagpalingalinga ko noon sa buong paligid at tila baligagang naglalakad. Wala akong sinagot sa kahit na anong mga tanong nila at nagpatuloy lamang kami sa paglalakad pa uwi noon. Matapos naming maghiwalay ng aking mga kasama ay pinag-ingat ko lang sila at pinalalahanan. Kinaumagahan nga po noon. Ganun na lang yung gulat ko nang mabalitaan kong patay na umano si Ma'am Rivera. Meron daw pumatay dito eh. Yun yung sabi ng iba. Ang sabi naman ng iba ay inatake raw ito noong naglalakad ito pa uwi ng gabi. Hindi namin alam kung anong paniniwalaan noon. Maging ako ay gulong-gulo dahil nakita ko pa nga siya sa eskwelahan na nagpalit ng kanyang anyo. Pero mga isang araw yata yung nakaraan noon nang bumisita sa bahay yung kumpare ng tatay ko at merong mahalagang ikwento. Ayon sa kanya, meron umanong kakaibang nakita yung kanyang ama. Madaling araw daw yun nangyari at tungkol daw yun sa aming guro. Kinabahan po ako noon, pero syempre ay nakinig ako. Bago siya nagkwento ay pinakiusapan niya kami na kung ano man yung aming mga maririnig ay ilihim na lang namin. Wala rin daw siyang mapagsabihan at talagang yung tatay ko lang daw yung pinagkakatiwalaan nito. Ayon nga sa kanya, nasaksihan daw ng mismong ama nito nung kunin daw ng pamilya ni Ma'am Rivera yung katawan nito. Sila daw pala yung nakatagpo sa walang buhay nitong katawan. Nagkataon lang daw na nakita yon ng tatay ng kumpare ng tatay ko. Nagtago daw siya sa damuhan upang hindi nga siya mapansin ng mga ito. Ayon pa sa kanya, nakita raw niya na binuhat si Ma'am Rivera ng kanyang pamilya. Pero yung nakapagtataka raw ay wala raw itong kahit na anong saplot. Katunayan ay tinakpan daw nila ito ng kumot bago nila binuhat. At ayon pa nga sa matanda, nakita raw niyang animoy may malaking sugat si Ma'am Rivera sa kanyang likuran. Bago nga siya tuluyang nabalot ng kumot at binuhat ng pamilya nito. Ang pinagtataka lang nga nila noon ay yung palabas nga ng pamilya ay natagpuan nga nila yung katawan ni Ma'am Rivera sa daan na wala ng buhay dahil inatake raw ito ng kanyang sakit. May sakit daw kasi ito sa puso. Pero hindi nga raw yun yung nakita ng matanda. Doon ko na nga po ikwento sa kanila yung mga nakita ko rin. Dahil tugmang-tugma po yun. Lalo at wala nga raw saplot yung aming guro nang makita yung katawan nito. Ang hula namin noon ay talagang nangaswang ito. Pero nagawa siyang tagayin sa kanyang likuran. At pinilit pa niyang makauwi pero hindi na nga kinaya ng kanyang katawan dahil sa malubang sugat na tinamo nito. Mukhang alam rin ng pamilya niya yung tunay nitong pagkatao kaya pilit nilang tinago yon. Tugmang-tugma rin po yun dahil nalaman rin po namin na may naiwang mga damit si Ma'am Rivera doon sa eskwelahan. Dahil malamang ng gabing yon, hinubad niya ang kanyang damit. At saka ito nagpalit ng anyo at ng aswang. Siyempre mahirap pong patunayan yon. Kaya pinag-usapan namin noon na ilihim yung tungkol doon at wag nang ilabas sa kahit kanino. Pinaglamayan naman po ito at nilibing na parang normal lang. Wala na pong lumabas na kahit ano pang mga kwento. Pero kaming mga konting nakakaalam ay naniniwala pa rin sa mga nangyari. Naaswang ito at nangaswang siya ng gabing yon. Na yun na nga yung huling pangangaswang na nagawa niya dahil ikinamatay na nga niya.